Iisa ang pangalan at detalye ng proyekto. Yan ang panibagong revelasyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa mga nakalkal na flood control project sa Davao. Ang ilan sa mga gawang substandard kinontrata raw ng dating advisor ni FPRRD at campaign donor ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Kasong technical malversation ang posibleng kaharapin ng mapapatunayang nagpasok ng mga ghost projects sa Davao City. Itong sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon bilang karugtong ng kanyang mga isiniwalat sa questionabling proyekto ng DPWH sa Davao Region. May ilang proyekto raw kasing nakasaad sa General Appropriations Act noong 2021 pero ibang proyekto ang pinaggamitan ng pondo ng DPWH. Anya, sinasabing kompleto na ang ilang flood control projects sa Davao, pero sa mga dokumentong mula sa DPWH at sumbong sa Pangulo website, lumabas sa hiwalay na validation report na hindi pa tapos ang ilan dito. Ayon sa ulat, may mga kakulangan sa proyekto batay sa itinakdang benchmark cost na 250,000 pesos kada linear meter. Sa geotagging details ng proyekto, lumalabas na parehong pangalan ng proyekto ang ginamit sa contract name at project component description. Ito raw ay maaaring pumasok sa kategorya ng technical malversation alinsunod sa Article 220 ng Revised Penal Code kung saan ang isang opisyal ng gobyerno ay gumagamit ng pondo ng bayan para sa layuning iba sa itinakda ng batas. Ipinaliwanag ni Ridon na sa 2021 GAA, nakasaad ang construction of revetment along Talomo River, Right Bank, Davao City, pero pinondohan ng DPWH Davao City ay ang construction of revetment along Talomo River. Magkapareho ng pangalan pero magkaiba ang coordinates. Dahil dito, dapat anya papanagutin ng DPWH Davao City District Engineering Office hindi lang sa mga hindi pa tapos o mahinang proyekto, kundi pati sa posibleng kasong technical malversation. Sangkot sa mga proyekto ang Diskaya-owned St. Timothy Construction, Alpha and Omega General Contractor at YPR General Contractor. Pati na rin ang Genesis 88 Construction na pag-aari ni Glenn Escandor. Si Escandor ang Presidential Advisor on Sports noong Duterte administration at contributor sa Vice Presidential Campaign ni Sara Duterte. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante.